Pag In in-embrace denial. mo na yung isang bagay, more Madali. productive ka. Kasi natatanggal na yung ibang limitations. Ay, malungkot ako ngayon, Vern. Sana may vlog. Yung mga ganun, simpleng ganun. Parang tuwa na ako. Don't be afraid to fail. It's part of life because it's only gonna make you stronger. Ganito nga gagawin natin kung Viva Max. Ikaw lang yung mukha, ako yung bed scene na. Yung ano, yung marriage, wala. Ayun mga kabaddies, welcome to our podcast episode 2. Yes, sir. Let's go! Go. So, ang question natin ngayon, ang topic pala is tatanungin ni Vernon. Horns Nice tayo, pass, horns, good horns. pass, good pass. Horns tayo, horns, horns. Hindi niya pa alam lahat, di ba? Ano ba gusto niya mahirap? Bigyan mo kami ng medyo madali. Bigyan mo kami ng madaling topic. Hindi na kami mag-iisip. Yun, tama. Yun. So, ang topic ngayon is, ano ba ang success para sa inyo? Hoy, good question. Kunyari, Mahirap. In your own opinion. kumbaga ikaw, Ano sabi kaya? mong successful ka na. Kumbaga, ano yung para success sa sa amin? Or tsaka kung na-achieve namin yung success? Kung nasa... Hindi, yun muna. Yun muna. Alin. Ano muna yung success? Definition ng... Okay, ano yung meaning success? Kasi syempre, iba't iba yung opinion ng mga tao sa success, di ba? So for you, ano yung success? Ganun. Hirap. Oo nga, Jason. Ano yung success para sa'yo? Sa akin agad Siguro para sa akin, mayaman ka dapat. Parang financially stable. Siguro. Ganun, successful ka if you're financially stable. Tapos, okay naman yung family mo. Lahat sila, like, okay naman, well-off naman sana sila. Ganun. So, tingin ko yun yung sa akin. Successful ka siguro pag financially stable ka, pag maayos yung family mo, and pag masaya ka sa ginagawa mo. So kahit malaki naman kinikita mo dyan sa trabaho mo, kung hindi ka naman masaya, feeling ko hindi ka pa rin successful. I think, in my opinion. Success in life, no? Parang ganun yung... Yun yung ano, no? Success in life. Siguro in general. In general. Ano pa? Ang hirap nun, ah. Successful. Feel mo ba successful kapag nakakuha ka ng babae sa bar? Light, Achievement yun. light success. Kung ganun pala ako, okay na ako. Successful na ako kung ganun. No, Jace, ikaw rin, no? Si Vern nag-isip. Ay, hindi ako. Parang never natin naisip yun. For Justin kasi. For Justin. Hindi ko naisip yun, pero naisip din. For Justin yun. Successful. Yun ata definition ni Vern sa success. Babae agad yung iniisip. Kung ganun pala, pinaka-successful sa amin, si Gab tsaka may si Jace. nanonood pa rin. May nanonood din. Yun pa yung sinabi, no? Maybe for Justin yun. Huwag ka mag-explain doon, no? Okay ka na kanina, ipapayagan ka na sa lahat ng basketball. Wala. Mukhang injured ka ulit ah. Okay, injured ka ulit. I-injurein ka lalo. Sige, success in life. Siguro success sa akin. For me, sa akin, successful ako. Masasabi kong successful ako. If ever. Kasi meron ako gustong marating eh. Para meron akong goal. Siguro pag na-meet ko yung mga goals ko, like for example, financial stable, ito sinabi ni Allen na may certain amount akong tina-target or something na parang sustainable siya para mabuhay yung mga future family ko, parang ganun. Yun naisip, isa yun sa mga, for me, definition ng success. Plus, siguro, isa pa, in terms of career naman, pag sa career ko, kunyari, na-meet ko yung gusto kong dream position or something na pwesto sa opisina, parang ganun. So, siguro, pag yun mga na-achieve ko, or kunyari, kahit naman siguro, depende nga, iba-iba eh. Parang, in terms of career, pag masasabi ko success ako, pag napuntahan ko yung kunyari position, kunyari gusto ko lang mag-manager o something ganong level. Pag narating ko yung, for me, masasabi ko successful na ako in terms of career. Pero in terms of life, feeling ko kung sa akin, maraming checklist eh. Marami akong parameter para masabi kong success in life. Pero siguro, isa na yun siguro yung financial as of the moment, yun naisip ko. Kung may anak na ako, inisip ko, perspective lang na may pamilya na ako. Ang inisip siguro pag yung mga anak ko nakita ko masaya, tapos nagagawa din nila yung goal nila. Gusto nila mangyari sa buhay. Parang, siguro kahit siguro hindi ko ma-achieve yung iba kong part ng gusto kong success, kung nakita ko naman siguro yung mga anak ko. Kasi yun nakita ko sa mga parents ko eh.
Even though marami silang gustong, alam ko marami pa silang gusto sa amin, pero nakita nila doon, nangyayari sa amin sa mga anak nila yung mga gusto namin mangyari. Nararamdaman ko, they're happy. And then Para sa they're kanila, fulfilled. success na yun. Oo, para sa kanila, nararamdaman ko, ay, successful yan ako. Parang nararamdaman ko, fulfilled sila. Hindi nila sinasabi, pero pag narinig ko sa mga kwento nila, kunyari, nag-inuman yung dad ko sa mga tita-tita ko. Sabi ko, narinig ko, parang binibida niya or niyayabang niya. So proud siya sa'yo. Oo, parang doon ko lang, di kasi ma-share yung dad ko or yung mom ko eh. Pero, Maganda yun pag proud sa'yo. Oo, Parents mo. mo. Nakaka-ano yun. nakakatuwa. Naririnig ko, parang, syempre nahiya ako pag kinakwento niya. Kasi parang, ba't binibida ako ng daddy ko or something. Di ako sanay. Tapos, yun, pero sa utak ko, parang, okay. So proud pala siya. Happy pala siya sa kung nasa na ginagawa ko. Pero sa akin, parang akala ko nag-aaral lang ako ng tama or sinusunod ko lang sila. Parang ganun. So, sa akin yun, para siguro ganun yung success sa akin. Something na na-accomplish mo or may goal kasi na accomplish mo yung goal mo, na-hit mo talaga siya. Pero, parang emotional si Bads, parang may tinatagong anak ata. Puro ka anak. hindi ko na future. ikaw ba yung Oh, parang may Puro ka tinatago anak ata. Kamusta ba? Meron na ba? Or ano, na hindi namin alam O na hindi mo rin alam? Yun ang hindi ko sure. Joke lang. Meron pala. Next episode yan. Next episode Dito na. i-release na. Joke lang. Oo, i-reveal kung tatay na si Justin o hindi. Pero yun kasi pag sa akin, yun eh. Pero pag in terms of pag single life naman, kung Yan. definition ng success sa akin, siguro more on career eh. And then sa financially freedom din, tsaka yung time. Isa pa yung time sa akin na nagagawa ko yung gusto ko. Namamanage ko yung time ko ng sarili ko. Hindi lang siya hindi ako basta dependent sa ibang tao or sila magbibigay ng oras sa akin. Kumbaga may free will ako na, this time ito gusto ko gawin. Gusto ko yung umabot ako sa ganun. Siguro yun yung isa sa mga way ko na baka success na ako, parang ganun. Baka masabi ko sa sarili ko na success na yata ako. Pero, ayun, yun yung sa akin. Feeling ko ganun eh. Madami akong naiisip pa, pero so far yun naisip ko sa akin. Ako pwede. Ay! Sa akin siguro Pwede, yung... pwede. Success na to eh. Pwede, Success pwede. na. In terms of career, family, Wala. babae. Basta yung sa akin, basically, parang tatlong category lang yung success sa akin. Yung health, wealth, tsaka relationships. Yung balance ng tatlong yan, parang isa mawala dyan, parang feeling ko di na success. Parang kailangan yung tatlo yun. Yung health, yung kuwari, healthy ka, syempre healthy. Tapos yung kuwari, mag-workout ka. Ganun. Tapos yung wealth, syempre yung pera. Pera or basta anything financial. Tapos yung relationship with family, friends, saka kay God. Yung tatlo lang yun. Basta isa mawala dun, para sa akin, di na success yun. So para masabi mo, pag kunyari umabot ka ng mga 60, 50, or 70, pag isa doon mag-fail, Hindi ka successful. hindi mo. Pag ganun. Hindi, basta para sa akin, mabalance mo yung tatlong yun. Para okay ka dun sa tatlong category na yun. Para sa akin, success na yun. So ngayon nasa success ka? Oo nga. Gusto ko rin malaman. Hindi, parang ayoko sabihin na success na ako kasi gusto ko parang continuous improvement. Parang everyday sa akin, in-improve ko yung health ko, yung relationship, saka yung tinatry ko kung mas umano sa financial. So parang if nasa point ka na ng success ngayon, it doesn't mean na parang successful ka all throughout. Kasi may chance na parang pag nawala yung isa, meaning hindi ka na success ulit. Oo. Okay. Parang para sa akin, parang gusto ko yung ine-enjoy ko yung process ko. Parang ganun. Ayoko pa sabihin na parang success ako, pero happy naman ako kung nasa na ako ngayon. Parang ganun. Baga, fulfill ka kung anong Kasi contented inaalagaan ka. ko yung tatlo. Ano ulit yung tatlong yun? Wealth, health, Health, relationship. wealth, saka relationship. Yung health inuna talaga. Payagan mo na araw-araw mag-gym. Kaya palagi umalis kasi para sa health. Oo. Para balance, di ba? Kaya pala 8 hours sa gym. Kaya mamaya, gabi na to uuwi kasi para sa success. Pero maganda nga din. Ganda yung sagot mo, Jace. At least binigyan mo kami ng different category dun sa pagiging successful, no? Ganda yun. Kasi ng success eh. Ako nahihirapan ako, to Ako be rin, honest. ako. Nahihirapan. Hindi, kahit nga ako, nag-iisip pa rin akong... Kasi ang hirap eh. Paano mo i-edit? Parang ang hirap pagyabang. Parang di mo alam kasi parang mamaya yabang yung dating pag sinabi mong successful ka ngayon. Oo. Pero yun nga, parang like, iba-iba naman yung success para sa isang tao. Iba-iba tayo ng gusto sa buhay or tingin natin successful na tayo pag masaya tayo, ganun. So, iba-iba talaga tayo. Pero pag contentment, pwede mo ba masabing success ka na? Sa akin kasi, pag sinabi mo na sa sarili mong success ka, parang mawawala yung hunger mo. Parang So, endgame, no? For me, never ko siguro masasabi na successful akong tao. Kasi I want that hunger all the time. Siguro celebrate
small wins pag na ma-feel mo yung parents mong proud sa'yo or may na-achieve kang goals sa buhay, career-wise. Pero for me, mahirap kasing sabihin na ay, successful ako. Tapos, syempre mawawala yung hunger mo sa buhay kasi life is too short, diba? So for me, di ko ever masasabi na successful akong tao. Hanggang, kasi marami kang gusto sa buhay na ma-achieve, diba? Pero maganda rin yung nasabi ni Buds na yun nga, health, wealth, tsaka relationship. As long as lahat yon contented lahat. Masasabi mo din na happy ka sa buhay, di ba? Pero yun, mahirap na sabihin na pagyabang na success ka. May ganun kasing dating no? Baka mamaya pag narinig ng ibang tao, parang, uy, success ako ngayon eh. Parang, baka sabi, nagyayabang ka, masyadong... Tsaka mag-feel naman tayo ulit. Oo. Cycle talaga siya no? Tsaka bilog ang mundo, and you never know that you're always not gonna be on. Siyempre, hindi ka laging nasa taas. Based sa personal experience natin, di ba, di naman tayo lagi nananalo. Di lang sa games, sa sports, ganun. Sa buhay din. Minsan, fail. Kunyari, lalo na ako sa career, kunyari nag-audition ako sa mga Viva Max role or sa mga Viva roles, di ba? May time na successful ako doon, yes, nakuha ako. Pero may time na, syempre, madidisappoint ka. So, yun yung mga tingin ko, mga days na nag-fail ako pag hindi ako nakukuha sa audition. Kaya nga, celebrate small wins. As long as you're 1% better every day, di ba? Mahirap pala pag huli ka na magsalita kasi more of nasasabi na nila lahat yung ano. Totoo, ganun na. Parang ka na lang no? Parang, Parang actually ganun rin yung nasa utak ko. Pero more of sa akin siguro yung success, parang pag may mga goals in life ka, tapos for example, may goal ka na ganito, tapos na-reach mo or na-accomplish mo, parang para sa akin success na yun. Pero it doesn't mean na parang pag nag-success ka, parang successful ka na. Like, for example, na-reach mo nga yung goal na ito, doesn't mean na it's a success, pero you're not successful. For me, ganun eh. Parang doesn't matter kung anong mga goals yung na-reach mo. Di ko matitreat yung self ko as successful kasi nga, yung nga sinabi rin ni Gab na parang mahirap sabihin na successful ka na kasi nature ng tao na mag-look pa, yung hunger na hindi mawala. Kasi yun yung mahirap for me, parang para sa akin. Mahirap pag na-kontento ka or nawalan ka ng purpose in life. More of ganun. Pero para sa akin, parang I consider myself successful pag nakikita ko na parang masaya yung loved ones ko towards what I do or anything I do for them. When I see them happy, parang I consider myself successful. Pero yun nga, it doesn't end there. For you to be able to make your loved ones happy, parang you need to constant effort. So for me, mahirap na masabi na successful ka na in life kahit ma-reach mo yung mga goals or mapahappy mo yung family mo. Parang it's a continuous process for me, yung pagiging successful. So for me, I think I'm not really successful pa now. Parang siguro... Not regarding sa wealth. Hindi, pero ako kasi parang general, ako mag-isip kasi parang in general, parang gusto ko, for example, na-reach ko na to, doesn't mean na parang hanggang dito lang ako. Kasi yun nag-improve ng drive mo to wake up. Pag may goals ka na inaabol. For example, ikaw sobrang successful mo na, dito ka na sa top. Tapos parang, ay shit, ba't pa ako babangon ngayon? Like, ano pang gagawin ko? Ba't pa ako kikilos? Ba't ka pa kikilos? Yun, kaya for me, parang mahirap i-attain yung pagiging successful as a whole. Kaya di ba meron din parang mga gulat tayo parang sikat or tapos mayaman tapos biglang nagsusuicide. Papakamatay. Oo, di na- Yun. Totoo. Yun. Bakit, di ba? Isipin mo, okay naman buhay nila. Kung papalit kami buhay, siguro sobrang saya ko na sa buhay mong yan. Pero, nagpapamatay, nakuha mo na lahat, di ba? So, may tinatago nga silang kalungkutan or pinagdadaanan, no? Kaya siguro nila nagagawa yun. May kulang pa sila sa buhay. Oo, kasi imposible dahil sa pera. Di ba? Imposible. O kasi, like sa... Ano naman sila? Sa ibang countries, 'di ba, sa Hollywood, like Oo, lalo na dun. madaming mga mayayaman, sobrang successful, tapos gugulat ka na lang makita mo, ay shit, nag-suicide. Kaya hindi, yung, for me, yung wealth, hindi lang yun yung, talagang Yung parameter. Hindi. parameter. Oo. Akala mo, siguro, para sa ibang tao, like, for me, kunyari ako, hindi ako, like, financially stable pa or like, I don't consider myself successful sa wealth. So, tingin ko, pag nakuha ko na yung wealth, kala ko yun na, okay na. Pero baka pagdating ko doon, alam mo, may iba pa akong hanap. Pero feeling ko siguro like yung wealth, pag natin mo yung wealth, parang
one step closer ka sa success. Pero it doesn't mean na parang pag na-attain mo na yung wealth, successful ka na. Pag nagka-family ka, successful ka na. Parang feeling ko every success is one step closer to being successful. Yun nga, para sa akin din, hindi ko rin masasabi sa sarili ko na successful. Ikaw? O parang ibang tao yung magsasabi siguro para sa iyo. Siguro. Successful. Hindi. Hindi. Okay, successful ka. Pero yung para sa akin yung success kasi, Tumitingin kay Riba. para sa akin yung success. Sabi niya, para sa akin yung success. Yung mga kasama natin. Si Riva pa. Para sa akin yung success, simple lang talaga yung mabigyan ko ng magandang buhay yung family ko. Yun. Tapos, kahit wala namang problema yung family ko. Or, so, parang ako yung tumulong. Parang ganun. Parang ang shoulder to cry on, ganon. Yun. Or sugar di daddy. pala. Or sugar daddy. No? Hindi, provider lang. Parang ganun. literal na parang padre de pamilya siguro. Iba talaga yung success. Ba't tumitingin ka? Baka may mali ako masabi. So far, wala naman. Mali mo lang nasabi yung kanina Jet, talaga, yung kay Cut Justin. na lang yan. Kay Justin. Oo, Kakat, walang cut dito. Wala ba? Sabihin natin sa kanila kasi ngayon, may nanonood na... May Pero nanonood, nung first episode, wala kasi Wala si siya. Diva, di ba? may nanonood na reason ng success ng isang kabads. Athlete pala yung Riva. Ay, congrats. Pro runner, pro. 10 km. Ayun pala yung success, oh. Isa sa success yun. Mission accomplished. Kasi natapos niya yung 10K. Ayun, celebrate small wins, di ba? Yun, success yun. Vlogger Success / yun. athlete na, no? Oo, ibang Yung iba klase. sa amin, athlete's foot pa lang. Kaya pag, Di pa to athlete. No? kaya pag nag-anomia na, athlete, di ba kayo na-read? Tama. Counted na. Consider na siya. Oh, athlete, Riva Canary. Lahat pati singer, di ba? Sinagot Grabe. yun. Singer, artista, dancer, comedian. Pwede na rin. Sasali na yan sa Battle of YouTubers eh. May meta ng bago. Naghahanap nga ng kaboxing daw eh. Ay, grabe. So ikaw consider mo si Riva successful? Ako successful sa akin. Wala na, okay na. Endgame na ako. Oh, pag may burn ka pa. Oo, may kumpleto na. May atina ka pa. Tapos may ano ka pa, may Banalinong. Ay, oo. Ay, may brother-in-law ka Bayaw pa. ka na, Nanalo. Banalinong. Doon may Panalo ka dun? Ay, biglang nag-fail. Parang doon yata nag-fail Na killer ng mga kaibigan ni Riva. No? Ay, wait, kaya nga nag-fail si Riva. Nag-fail pala. Pero sa Avalon may biglang evil. Pero may follow-up question tayo, di ba? Hindi kasi pag umiinom tayo, parang si Riva gusto na lalasing lahat, ganun. Parang tip sila. Pero pagdating kay Allen, parang ayaw niya pa inumin si Allen eh. Alam niya mag-fail siya. The next question is, ano yung main goal niyo sa buhay? Tsaka anong tips para mas maging successful? For me, main goal sa buhay ko, syempre, God first, and then as long as yung family, I'm close with them, and they're happy, and then of course, health nga. And then career-wise, yun nga, syempre, sa industry namin, marami talagang mga magaling. As long as kahit goal ko magkaroon lang ng isang award, magiging happy na ako. Pero, yung gusto kong mapayo, mga tips, don't be afraid to fail. Kasi, I feel like it's part of life. Mag-fail ka sa buhay because it's only gonna make you stronger. And there's always gonna be mga failure in life. Pero, pag you look back at it, tatawanan mo na lang eh. Parang, uy, na-overcome ko. Yun nga, like what I said, ilog ng mundo, you're not always gonna be on top. So, just follow your dreams. Like what my dad said before ako umuwi dito sa Philippines nun. Take big risk in your life kasi you never know. Next day, baka wala ka na sa earth. Wag naman. Just enjoy life, and as long as you make yourself happy and your family, enjoy life like my brother said. Yun nga. And you applied. You applied what your brother said. Jason's favorite line, enjoy life. Well, ako goal ko talaga in life is kahit naman di rin ako yung sobrang yaman, yung sakto lang tapos nagagawa ko lang yung mga gusto kong gawin every day of my life. Kunyari, nakaka-gym ako, I can hang out with my friends, I can play basketball. Yun, masaya na ako ganun. Tapos, gusto ko ma-share rin yung mga friends ko, yung mga loved ones ko, yung family ko. Yun yung goal ko talaga na ayaw mo kasi, well, feeling ko lahat naman, ayaw nyo, nahihirapan yung family nyo. So, ganun rin ako. Yung gusto ko rin parang shoulder to cry on ako na, kunyari, maasahan yung
kung kailangan ako ng family ko, nandyan ako palagi. Yun yung goal ko na maging ganun ka-stable na kaya ko makatulong rin sa mga mahal ko. Tapos pag umokay pa ako, like gusto ko pa lumawak yung circle ko na mas makatulong pa ako outside of my circle. Okay. So yun, ako ang gagawin ko para mas ma-achieve yun is mas lalo magsipag, mag-grind pa lalo. Like, may kulang eh. May mga, tingin ko may kulang pa akong ginagawa. So, dapat harapin ko yung kulang na yun and try ko talaga gawin. Huwag yung parang puro plano lang, puro isip lang. Like, tumakbo na rin ako talagang, yung mga kasabayan ko kasi tumatakbo ako, naglalakad lang. So, kailangan ko tumakbo. And yung payo ko lang is, kasi ako pinaka-weakness ko talaga sa lahat ng bagay is how to handle failure and how to handle pressure. Kaya maganda nung sinabi ni Gab na parang, don't be afraid to fail. So, ako kasi tatakot talaga ako sa failure. So, pag ganun, lalo na pag may pressure, kunyari, lalo na sa game ng basketball, pag ganun, kinakabahan ako. Tapos pag sa taping, lalo na, kunyari, hindi ko makuha yung gusto ng director. Pag kinakabahan ako, lalo ko siyang hindi nagagawa. So, yung ngayon, natutunan ko is to how to handle pressure. Okay lang mapagalitan. Takot kasi ako mapagalitan. Ng daddy ko, ng parents ko, pag napagalitan ako, parang nadadown ako. Sa coach ko, pag napapagalitan ako, my friends, napapagalitan ako, ganyan. Tapos sa acting din, kunyari papagalitan ako director, nadadown ako. So parang ginawa ko ngayon, binago ko sa sarili ko na pag pinapagalitan ka, di ka naman dinadown ng tao eh. Sinasabi niya lang kung ano yung mali. Medyo minsan nga lang, pasigaw or pagalit. So kailangan intindihin mo na, hindi okay lang, galit lang siya sa ginawa mo. Pero kung ano man yung relationship niya outside the work, outside kung ano man yung ginagawa, ganun pa rin. Kunyari, galit sa'yo ngayon si Gab dahil nagkamintis ako ng layup, ganyan. So next, di naman ibig sabihin na di na kami best friends dahil nakamintis ako ng layup tapos natalo kami. Diba? So gano'n rin sa acting. Di naman ibig sabihin na hindi ko na gagawa yung gusto ng director. Ibig sabihin, gusto niya na ako patayin or gusto niya ako tanggalin sa set. Gusto niya lang gawin yung gusto niyang mangyari sa eksena. So yun lang talaga yung kung paano i-handle yung failure and pressure. Success naman ng tina-target ko so far. Iniisip ko time to time as of the moment talaga yung currently, ang gusto ko talaga magkaroon ng business with the friends. Yun yung isa sa gusto ko talaga mangyari. Plus, isa din sa target ko, hopefully this year, maka full marathon ako. Isa sa mga goal ko. Dahil, Girlfriend. ay, medyo malayo pa din. Kumbaga, alam ko darating yan pag nandun. Nagawa ko na yung mga steps na to. Parang, then, more on sarili ko muna talaga na gusto ko mag-improve sa sarili ko. Yun. Pangatlo, yung isa pa, yung gusto ko gumanda katawan ko, gusto ko mag-workout. So, yun yung mga iniisip ko in the next 3 years or 5 years from now na masasabi ko, ginogol ko para maging successful ako. Pag nangyari yun, siguro, alam ko mag-next step na, which is siguro baka partner naman yung nilook forward ko para maging masabi ulit successful. Pag yun yung mga trying to accomplish ko this coming years, yun yung mga gusto ko mangyari. And siguro yung mga steps kong ginagawa as of the moment, yun nga, lagi kong pinag-uusapan, lagi kong pinakwento sa barkada. Sa atin naman, naririnig yun naman, lagi kong pina-voice out na parang, ito okay itong negosyo or pwede itong try natin. Kumbaga, dun sa small step na naniniwala ko, eventually, mangyayari yung business na gusto ko para sa barkada or gusto naman maka-business or makasama ko sa journey na yun. Parang gusto ko kasi magkaroon ng side hustle aside from my job ngayon currently. Then yung marathon, yun, nakapag-half marathon na ako this year. And then yun, hopefully by next year, kaya ako nagra-run time to time. This year nagra-run ako. And then nag-workout ako hanggang kaya ko, parang I do my best mag-workout every day. Yun yung mga steps ko as of the way. Pero yun nga, yun yung tips ko or yun yung ways ko how to achieve yung mga goals ko or yung mga accomplishment na gusto kong mangyari na para masabi ko na, ay, successful. Ayoko isipin, kunyari mag-start, mag-fail. Siguro para sa akin, successful pa rin yun dahil achievement yun. Then like itong podcast natin. But ano lang to eh. Parang, for me, baby step doon sa mas higher picture na nilook up natin na gusto natin puntahan. So sabi ko, eto, for me, success kasi second episode na to from the start. So, yun yung mga success and yun yung mga step. Just do it lang talaga. Enjoy the process. Kumbaga, yun yung tips pa naman. Enjoy lang yung proseso. Consistency. Yun yung key. Isa yung discipline. Pero solid, no? But gari, mag-marathon ka with someone na nanonood sa atin, no? Okay lang yun. Inspire mo. Open ka naman na may... Baka kasi gusto mo solo, oh. Slide your DMs. Huwag lang ako unahan. Pag mas condition sa'yo, no? Gusto ko kasi ako yung malakas. Pero sinong nas nauna sa inyo ni Bud sa 21 games? Si Jason na lang mo siya. Grabe.
Pero congrats kay Jason, naka-marathon. Hindi, pero kung Oo, grabe yun. Full Oo, marathon. naka-full marathon. Oo. Tsaka yung Kahit goal mas namin- mabilis ka sa kanya ng 21 km, Nadulas, nadulas. May daya. Hindi, nakadaya. Mas mahaba yung gel ko sa kanya. Pero hindi, grabe ginawa niyang 42 kilometers na training. 42 grabe. Kapag yung goal mo, nagawa na niya. Oo, yung goal ko nagawa niya na. Para sa akin, successful na dun sa part na yun. Oo. Ginawa niya lang yun for fun. Sa, Yun, yan, for fun pa. Hindi siya sa Hindi pa yun yung mismong parang- race day. Ibig Hindi sa sabihin, paano race. pa pag race day? Ibig sabihin, 84. 84. Kung papansin niya. 84, straight to heaven. Pero yun, ganun na yung akin. Ganun lang yung sa akin. Siguro sa akin, yung Ay, mahubusan daw siya. Last na ako kanina. ako kanina last rin, kaya naubusan Ayan, ako kanina. Tama. Sa akin siguro yung main goal ko, isa siguro sa main goal ko is yun to support my family. To provide for my family, for my loved ones, to provide, siyempre may baby ka na, may anak ka na. As much as possible to have time with your son or daughter. Kasi yung na-realize ko lang pala, nung nagkaanak ako, sobrang bilis ng panahon eh. Like, for example, 1 day, 2 days. For example, pag may mga out of town or pupuntahan ka sa ibang countries, pag nawala ka, after kahit mga 2 to 3 days lang, parang, shit, alam niya na to. Dami mo na miss out. natutunan agad. Oo, Ang dami mo na gets. miss out agad. Kaya, yun yung mga isang main goals ko ngayon as a father na parang as much as possible, as long as kaya, to be always present sa family ko, sa loved ones. Kasi yun nga, yung sinasabi nga ni Gab na parang di mo naman malalaman bukas or kung gaano kakatagal dito. So, tip na rin yun sa mga viewers na parang maximize nyo yung time. Because time is really precious for me. Yun yung isa sa main goals ko. Tapos, another main goal is in terms of career naman. Yung mga personal goals ko is yun magkaroon ng corporation, a successful one. Kasi one step closer rin yun to being able to provide and to have time for your family. Kasi once you have a successful corporation, siyempre may mga passive income na, di mo na iisipin yung in terms of financially. So, makakatulong talaga to reach your goals in terms of your family kasi yun, you will be able to provide, have time for them. Tapos, isa pa yung health. Now, I'm trying to be more healthy. Siyempre, ayaw mo rin naman na parang yung nilulook up ng anak mo, parang hindi naman ako nagbabody shame or ano. Pero siyempre, for me, gusto ko, pag nilook up ako ng anak ko na parang, parang healthy living yung dad ko, yung mga parents ko, healthy living. So, siyempre, parang makukuha rin yun ng anak mo eh. So, siyempre, gusto mo rin naman na healthy living yung anak mo kasi siyempre, magastos, magkasakit. Di ba? Sayang yung pera pag nagkasakit. Parang prevention is better than cure eh. Yun, tapos, huwag kang matakot mag-fail. Kasi yun nga, yung sinasabi namin is, it's part of the process. Once you fail, so alam mo na parang, next time ito yung gagawin ko. Para di ako mag-fail. We discard. Tapos, there's a saying na parang, life is not a sprint, it's a marathon. So, kaya nagmamarathon tayo, no? Hindi yun, kasi kahit mag-fail ka, mag-stumble ka, parang it doesn't end there. So that's why it doesn't matter kung how many times ka mag-fail, basta as long as you know how to get back up. So ganun yung mindset ko ngayon. And syempre, yung learning process is, it's a non-stop. Don't be afraid na parang magtanong kung syempre kung may mga question ka na parang, ayoko magtanong kasi baka akalain nila parang bobo ako, hindi ko alam to. Hindi, wag niyo isipin yun. Parang pag may question kayo, tanong kayo para matuto kayo. Pero at least, mapapass on nyo rin yun if ever na may magtanong sa inyo na kakilala nyo na parang, ano yung ganitong gagawin. Siyempre alam mo yung sasabihin. Life is a learning process. Continuous learning process for me. Kasi yung sa akin, parang same lang rin kay Third din. Parang yung goal ko rin parang maging siguro better provider sa family ko. Maging present siguro. Lagi. Kasi ang bilis nga di ba? Mag-1 na nga. Oo nga. Ganun talaga. Bilis na Malapit na mag-birthday na. Tapos, nagre-revolve pa rin dun sa sinabi kong tatlo kanina. Yung health, wealth, relationships. Pero siguro, mas focus siguro dun sa relationship dun sa anak tsaka dun sa partner. Kasi, di ba parang bagong family kami. So, dun focus ko yun. Ngayon.
And siguro yung main goal siguro, own house siguro, ganun. Or own place. Yung tip siguro parang subok lang na subok, ganun. Parang continuous ka lang try maging better every day. Tapos, wala naman talagang may alam ng success di ba? Parang, kahit siguro yung pinaka-successful na tao na kilala niyo for sure, marami pa rin yung kulang Okay din na mag-surround yourself ng mga tao na parang gusto mo maging. Parang, yan, parang tayo, di ba? Parang, sino-sino ba yung magtutulungan, ganun. Circle mo lang din. Parang surround yourself na mga tao na feeling mo mag-bring ng mas better, bring out yung best for you. version ng self mo. Parang ganun. Totoo. Nakahawa rin kasi yun no? Pag yung mga kasama mo ganun. Pero sorry, mukhang nakahatak-hatak pahilap pababa Kaya, si Jay. huwag ka nga sumama sa amin. Sa kanilang tatlo, sumama sa amin ni Justin. Kaya tingnan mo, pag kumakain, sino yung in-invite ko? Just, free ka ba? Kain tayo. Baka mahila natin Baka mahila iba kasi natin. Ikaw na lang hilain ko. Pero ang ganda yun. Oo, tama. Surround yourself. In last, yung mga daddy in last. Oo nga. Oo no? nga. Ibang-iba yung Iba nga sinabi. eh. Ibang-iba Malayo, no, yung mga goal. Parang biglang naging seryoso. Eh. Oo. Oo. Iba yung sa definition. Ako sarili ko muna iniisip ko sa kanila. Naisip, makasarili pa ako. Hindi, yung, Wala pa tayong anak. yung na-realize ko nga pag seryoso yung usapan, parang mas napapaisip tayo. Eh. Pero pag mga kabulastugan, parang bilis natin sumagot eh. Lalo Like si Allen. nung episode 1, nung episode 1, ang bilis natin sumagot na. Sa goal sa family, yun sa relationship yan kay Riva, marami, may pagkukulang pa ako. Basta alam niya na yun. Shout out, Riva. Basta meron akong kulang pa na hindi ko pa nagagawa sa kanya. Tapos, Ano daw? Ayun mo daw, di mo daw alam ni Riva. hindi alam mo na yun. Hindi, ano ba yun? Gusto namin malaman. Siya ka ng fan. Hindi ba yung marriage, wala. Hindi ko rin kasi alam. Hindi ko alam yun. Alam mo ba yun? Yun pala yun. Ayun pala. Yun nga, isa yun sa goal. Pero di ko sasabihin kung kailan. And one. Pwedeng 10 years. Ay, pwedeng after 10 years. Pero goal. Ate nasa goal. oh, Sasabay na daw sa debut ni Athena. Okay lang ba yun daw? Okay lang ba sabay na daw yung wedding sa debut ni Athena? Imbis sa ring bearer yung anak, naging bridesmaid, naging maid of honor. Grabe. It's a marathon talaga yun. It's a marathon. Oh, yan nga, it's a marathon. It's not a sprint. 18 years. 18 years ang pacing pala. Hindi naman 18 years, 17 na. 17 Or 16. 16, 2 years 16 years old. na lang. Oh, malapit na. Malapit na. Parang hopa lang. On tintis na Kala lang. ko 18, matagal pa pala. 16 na lang. Ribs, on tintis na lang. Sweet 16. So, yan yun yung kay Riva. Tapos, kay Athena naman, kahit di naman ako mayaman, pero gusto ko lahat ng best. Diba? Gusto ko best hospital, best school for sa anak ko. Yun din yung mga goal. Lahat ng best bibigay ko sa kanya. Tapos, sa career, di ba kinento ko sa'yo, parang in-denial pa ako sa ano. Yan. Tanggapin mo na sa sarili mo Hindi, na hindi ganun naman. ka. Anong in denial ka? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi. Hindi kasi si Vern, kunyari, parang papakilala mo sarili mo, di ba, na parang, ay, hindi mo papakilala mo Hindi ko, sarili wait mo. lang, hindi ko Tapos, kinakaya, hindi pala masama maging parang YouTuber o ano. oo. Na hindi ka pa rin makapaniwala na YouTuber ka. Parang ayaw niya aminin. Hindi mo yung sarili ma-label niya. yung sarili mo na YouTuber. Parang ganun. Papakilala yung sarili niya, parang sabihin ng tao, oh, di ba ikaw yung YouTuber? Ay, hindi ako YouTuber. Hindi, tanggapin mo na. Kasi nga yung personality mo. Like, Nahihiyain nung kasi. last episode, di ba? Kung nga yung pinaka mahiyain. So, yun lately, parang tinatanggap ko na. Tapos, natutuwa rin ako kahit sabihin natin 10 views lang. Pero may mga nag-chat doon na parang, ay malungkot ako ngayon, Vern, sana may vlog. Yung mga ganun, simpleng ganun, parang natutuwa na ako. Tapos, Nabangan ka nila. bagsak ako sa ganito, sana may vlog ka para maging masaya naman ako. Or, nag-break kami ng, sana may vlog para maging masaya. Yung mga ganun. Akala ko mag-break din ka. Hindi. Nag-break kami na Sana mag-break na kayo para maging masaya ako. Para sabay-sabay. So, Damayan. so yung sa paggawa pala ng vlog or video, may nagiging masaya pala. So, ngayon ko lang parang tinutuloy-tuloy. Alam mo, matatawag ko sa'yo na successful YouTuber ka. Kasi may na-inspire ka Oo. ng mga tao eh. Yun yung... Ay, hindi naman yun sa dami. Or, Oo. Tsaka hindi naman talaga ihabol yung revenue dun. Gusto ko, ang saya rin kasi talaga Bonus na, lang yun. di ba, minsan binabalikan natin, papanoorin natin yung yung mga videos, tapos Ano yung memories? Oo, memories. Siguro mo, memories with Athena yun. Nakapost lang siya dyan. Paglaki ni Athena, makikita Yun niya na lahat. lang, di ba? yun yung maganda dun. Yun, kinento ko rin sa'yo, Lynn, di ba, yung parang na-enjoy ko din yung yung ginagawa ko to before Riva, yung mga photoshoot. Kasi nga sa Modeling. photoshoot, kasi
di ba dati pinipilit niya ako parang mag-artist. Sa photoshoot kasi parang Mag-Viva Max? Pinipilit kita. sa photoshoot kasi, Payag daw si Riba eh, Viva Max. Sorry. Pwede? Depende daw sa TF. Ay! Hindi, ganito nga gagawin natin kung Viva Max. Ikaw lang yung mukha, ako yung bed scene na. Diba? yung mukha lang daw Double ako. Yung mukha lang daw ni Bern nilalagay Oo. sa mukha ni Bern. Tapos pag yung puwet ko na, ako na, di ba? Ay, puwet mo Pwede, na, Jason. ako na. Oh, pwede rin puwet mo. Or puwet ni Justin. Ay, yan. Big butt yan, guys. Joke lang. Go. so yun, so yung photoshoot kasi di ba wala namang salita. Salita doon pa posing ka lang. Eh, vain din Tsaka naman. magaling ka dun eh. Hindi. Posing po. Pero yun nga, gusto ko ma-improve yun. Kahit walang bayad, kahit walang brand, kahit mga test shoot lang, gusto ko mapadalas. Yun yung isang goal. Tapos yun din yung business with friends. Tapos hindi sa pagyayabang, parang alam ko na yung parang formula. Kasi parang nagawa ko na dati. May nangyari lang na mali. Pero parang alam ko na yung gagawin. Nasa sa akin lang talaga na ba't di ako nagsistart. Tinatamad lang ako, parang gano'n. Pero parang kaya naman. Di na siya yung sobrang paano kaya ito gawin. Ganun. Ang masingit ko lang, alam mo na yung formula kasi nag-fail. Diba? Nag-fail. nag-fail. Nag-fail tayo sa... Kasi trinay natin at nag-fail tayo. Yun nga yung... Nag-fail. Oh, Yun nga yung nagagawa ng pagka-failure sa buhay. May natututunan ka. Hindi ka na rin takot mag-fail ulit. Parang gano'n. Or mas maingat ka na. Hindi, ako rin dati. Kasi Oo, syempre, yun nahiya naman ako sabihin, Gab, di ba, na kunyari, uy, artista ka. Paano ko sasabihin artista ako kung wala akong movie? At least yung nagka-glorious na, tsaka yung nagka... Pero dati pa naman, in-embrace ko na rin naman, kahit before Viva Max pa yun, kunyari may glorious na sa, uy, may movie na ako. So parang doon ko na na-embrace na artista ako. Doon ko na nasasabi, artista ako, may movie nga ako. Kasi kunyari sasabihin nila na, artista ka ba? Tapos di ka Tapos napapanood. wala naman ako mapapakita sa kanilang movie. So doon ko lang siya kinakaya. Pero ako, embrace ko talaga na artista. Pero ang hirap nga kasi na pag hindi mo ina-embrace, hindi ka talaga maging successful. Di ba? Hindi kasi feeling ko, pag In in-embrace denial. mo na yung isang bagay, parang magiging more Madali. productive ka. Kasi natatanggal na yung ibang limitations. Oo. Kasi siyempre, Manifesting. na-accept mo na sa self mo na ganito ka, ganyan ka. Oo, ma-manifest mo na. So feeling ko, once you embrace something, parang will be more productive. Pero sana nag-make sense lahat yun, eh, no? Sana nag-make guys, sense yung mga... make sense. Kasi mahirap rin yung topic. So, sana hopefully sana we nag-make made sense. Sana may mapulot kayo doon. Nakatulong. Oo, pero magulo yung success namin, pero okay. Lahat Saka yun, congrats opinion. congrats sa atin na natapos natin ang episode 2. Success to para us. Let's go. Tapos if ever na meron tayo na di nasabi, tapos feeling nyo formula to success rin, pwede nyo rin i-comment na, oo. ay, ito yung ginawa ko to be successful. Kasi pala nyo, yung comment na yun is makatulong rin sa amin. Oh, at makatulong rin sa mga ibang viewers, di ba? So, ina-embrace ko na YouTube ko, pwede ko i-promote dito. Pwede. Patay tayo, mukhang may May, challenge may, tayo. may TF ba kami Konting dyan? challenge lang. Huwag na TF cut na lang dun sa kita. Akat? Mas malaki. Ay, hindi. Percentage. Medyo mahirap yung questions ha. Wala dapat mapipik. Sa vlog mo? Sa vlog mo? Sa vlog ko. Ay, Ay, hindi dito. Hindi, nag-message si Gab sa akin, parang may lakad data after. Hindi, pwede naman. Hindi, tsaka meron pala akong i-add. Tumulong rin kayo ng mga ibang tao maging successful. Kasi pag nakatulong kayo ng tao na naging successful, masarap rin yun sa feeling. Diba? So, tulungan lang tayo, diba? Actually, yung pinakamasarap para sa akin, makatulong ka sa ibang tao. Tulong na walang iniisip na Kapalit. Kapalit. Wala. Tama. Sobra. Pauta nga, Justin. Medyo marami na. Sabi mo mga katulong. Marami ba? Marami na tayong Marami ng negosyo. utang na hindi nabayaran. Thank you sa Mike Justin. Shout out. Tulungan naman tayo lahat dito, diba? So, yun yung sarap ng feeling na nakatapos tayo episode 2. Yun. And abangan nyo yung episode 3. Inahe yung ano. Meron ba tayong sign para sa podcast? Oo nga. Ano ba? Hindi, para sa next episode na lang. Mag-iisip muna kami ng maganda. Ano ba? Ito, sign ngayon kasi episode 2. Ito, episode 3, ganyan na. Pero natuloy yung weekly Oh, so far. Galing, Oo, galing. so far. Sana tuloy. Sana Small maging steps. consistent. Small Small steps to success. Let's go. Pag mga 5th episode, absent na si Allen. Ay, Tapos abangan nyo yung Muntik na next nga eh. episode namin. Tapos yung Muntik na if nga ever ngayon. na dumiretso kayo dito sa episode 2, pwede nyo Balikan panoorin nyo. yung episode 1. Malay nyo, may matutunan kayo doon. Oh, kasi maganda sinabi ni Jason dun. ay grabe nga yung sinabi ni Jason. Episode Sa episode 1. Grabe. Oo, maganda yun. Oo. Panoorin nyo na lang. Panoodin niyo pala yun. Thank you. Thank you guys. See you next week. See you next week. Peace out. Tara, vlog na. Mic drop.